Isang mahirap na binata ang biglang natuklasan na ang kanyang pangalan bilang top-notcher sa pagsusulit ay inangkin ng kanyang kapatid. At ang lahat ng ito ay alam na ng kanilang ina. Ang dahilan kung bakit siya gumawa ng ganito ay dahil hindi siya tunay na anak. Hanggang sa dumating ang alkalde na may dalang sertipiko ng karangalan sa kanilang bahay. Nang makita ang kanyang pangalan sa sertipiko, Doon siya nagising sa katotohanan. na ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming taon ay nagbunga ng mga intriga sa loob ng pamilya. Ang batang lalaki na nawala ng pag-asa ay agad na nagpasya. Naiwanan ang mapait na bahay na ito. Paghihiwalay ng pamilya. Anong sinasabi mo, gusto mong maghiwalay tayo? Hindi ka ba dapat matakot na paalisin kita? Ngayon, humihingi ka ba ng tawad sa akin? Akala mo lang yun. Yung ganyang kalagayan, na puro pang-aapi at pagsasamantala sa akin. Hindi ka karapat-dapat maging bahagi ng aking pamilya. Ayaw ko na ring magtagal dito. Pero kahit na ayaw ko na, may mga bagay pa rin kailangang linawin. Kahit na hindi ako yung tunay na anak, marami rin akong naitulong. Dapat ay may bahagi ako. Sinasabi ko nga, dapat talagang may ibigay. Para sa akin, mas mabuti pang hatiin na lang. Kahit na nakapasa sa pagsusulit, hindi pinapayagang mag-aral. Wala namang masyadong dapat pagtagalan sa bahay na ito. Talagang hindi naman ito tunay na pamilya. Maubos din ang lahat ng ito. Yifan, isipin mong mabuti. Ang paghihiwalay ay hindi biro. Huwag mong hintayin na hindi ka na makasurvive sa labas. Tapos magmakaawa ka sa akin at tanggapin kang bumalik. Kahit na pagkatapos ng paghihiwalay, tingin ko wala ka ng pera para sa kolehiyo. Hintayin mong magtira ng kaunti para sa pagkain. Babalik talaga siya para hanapin ako. Hindi talaga wise na maghiwa-hiwalay si Linfan ngayon. Nga, ikaw ang top scorer sa college entrance exam. Paano ka makakapasok sa kolehiyo kung maghihiwalay pa kayo? Huwag kayong mag-alala. Kahit na maghiwa-hiwalay tayo, ako pa rin ang mag-aaral sa kolehiyo. Ay naku, sino ba ang hindi magpapakasaya dyan? Gusto ko lang makita kung anong gagamitin mong pangkolehiyo pagkatapos maghiwa-hiwalay. Hindi na kita kailangang alalahanin patungkol dyan. Kung ganun na nga, sige, gagawin ko na. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka mananatiling matatag. Pwede ang paghihiwalay ng pamilya. Yung sirang bahay sa may pintuan ng barangay sa'yo na. Ang iba, wag mong asahang makuha pa. Iyan lang. Ang mga bagay dito sa bahay ay sa atin talaga. Karapat dapat ka lang sa sirang bahay na iyon. Si Linfan araw-araw nagsusumikap para sa inyo. Bakit siya may karapatang hatiin ang isang sirang bahay? Kailangan ba akong magsabi na dapat mas maraming trabaho, mas maraming kita? Yung mga may kakayahan, mas marami ang makukuha. Ihanda mo na lang para kay Linfan ang sirang bahay na to. Sobrang pang-aabuso naman to. Yung bahay na yon halos bumagsak na. Walang paraan para dito tumira. Tama nga. Lahat ng mga bagay sa bahay nyo, si Linfan ang abala. Ngayon, ganito na lang ang ibinabahagi mo. Hindi mo ito maipagtanggol. Tumahimik ka nga. Ang mga bagay sa bahay namin, kung paano ko gustong hatiin, ay iyon ang gagawin ko. Bakit kayo nag-iingay dito? Ito ay tungkol sa mga bagay ng pamilya namin. May karapatan ba kayong makialam dito? Hindi. Bakit ganyan ka? Tama, dapat tayong pag-usapan ito ng maayos. Dito, nagpapasalamat si Linfan sa punong barangay at sa mga makatarungang salita ng lahat. Pero sa tingin ko, maganda ang lugar na yon. Hindi bababa sa malayo ito sa ilang tao. At ang bakanteng lupa sa harap ng bahay ay dapat sa akin. Kung hindi, tama lang na tawagin kang walang silbi. Isang pirasong lupa ay pwedeng maging kayamanan. Ako nga. Titingnan ko kung paano ka mamamatay sa gutom sa labas. Umalis ka. Hindi iyon basta-basta lupa. Maghintay kayo at magsisisi. Nakakainis talaga. Sobrang walang utang na loob nitong tanga, naghiwalay pa. Gusto ko lang makita kung paano siya namatay. Mama, tama na. Alam na kahit aso, gutom na. Pag nagutom siya, babalik at maghihintay na magutom para maglakad-lakad at manghingi. Alam mo na hindi maganda. Tama na, huwag na kayong magsalita. Sa ganito, nakakagutom na ako. Ay naku, malamig na ang lugaw. Lumalambot na ang lugaw, bakit tinitingnan mo pa ako? Ito lang ang pagkain. Lahat ito ay galing sa kasal ni Kuya Wang, kinuha ko lang. At saka, dati si Linfan ang nagluluto. Hindi ako nagluto Bakit mo ako tinitingnan? Hindi rin ako marunong magluto, hindi lang ikaw. Hindi mo alam, matuto ka. Bakit ko naman kailangang matuto? Hindi naman ako nagugutom. Kung hindi ka nagugutom, bakit mo ako kinakausap? Bakit? Anong masama sa ganitong paraan ng pakikipag-usap sa iyo? Huwag nang maingay. Sapat na ba ang pagluluto ko? Hahaha, nanay. Nagluluto ka ba o? Nagsusunog ng kusina. Nanay, ito na lang ang kakainin natin. Hindi ba tayo magkakasakit? Kung gusto mo, kumain ka.
Nagluluto ako para sa inyo, tapos nagrereklamo pa kayo. Mama, hindi namin yon ibig sabihin na. Mama. Kung ako ang tatanungin, lahat ng kasalanan kay Linfan, yung asong iyon. Bakit pa tayo naghiwalay? Kung sana si Linfan ay nagtrabaho ng maayos, hindi sana tayo nahirapang umalis sa atin. Hindi rin siya magkakaroon ng magandang buhay. Maaasahan mo yan ah. Hindi lalampas ng 3 araw si Linfan. Babalik siyang takot na takot sa atin. Kahit na bumalik siya, hindi ko siya patatawarin. Kailangan talaga natin siyang parusahan. Sa oras na yon, kailangan kong ipasok siya na nakaluhod mula sa pintuan. Masarap ba? Ay naku. Ano ang kinakain? Magsimula na tayo. Sa wakas, tapos na. Kung hindi dahil sa tulong ninyo ngayon, baka talagang natulog ako sa labas. Sabi ni Vanje sa akin, mas mabuti pa yatang matulog ka na lang sa bahay namin. Bakit pa kailangang maghanap ng ganitong sirang bahay? Ang bahay ay lugar ng paninirahan at pagkakakitaan. Mauunawaan mo rin yan balang araw. Tama ang sinabi ni Linfan. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Kailangang ayusin ito ng maayos. Sige na nga, hindi ko rin kayo mapapaniwala. Tama, may matatag na tirahan na si Vanje ngayon. Pero kailangan ng pera sa lahat ng aspeto ng buhay. Lalo na pagdating sa kolehiyo. Malaking problema yan. Linfan, ikaw pa naman ang top sa klase. Sayang kung hindi ka papasok sa kolehiyo. May paraan ako para sa pera. Anong paraan? Naalala mo ba yung bakanting lupa na gusto kong kunin nung paghahati ng pamilya? Siyempre naalala ko. Sa tingin ko mas mabuti pang kumuha ng mga gamit kaysa doon. At least magagamit pa ang lugar na yon. Biro lang, mas mahal ang bakanting lupa kaysa sa mga kasangkapan. Bakit? Dahil maraming halamang gamot sa bakanting lupa. Hukayin ang mga halamang gamot at ibenta. May pambayad ako sa tuition. Tama, halamang gamot nga. Talagang halamang gamot. Halika, samahan mo akong tingnan. Ito ang halamang gamot na sinasabi ko sa inyo. 20 taon mula ngayon, mataas na kalidad na tiyanma. May bebenta ng 3 hanggang 5,000. Ngayon, kahit paano, may bebenta ng 700 hanggang 800 kada kilo, di ba? Vanje, seryoso ka ba? Mukha itong damo. Paano ito magiging gamot? Siyempre, ito ay tinatawag na tiyanma. Isang uri ng bihirang gamot. Anong klaseng ma? Talaga bang makakabenta tayo ng ganito, Linfan? Maaari ko bang lokohin kayo? Ngayon, tulungan niyo akong maghukay ng mas maraming halamang gamot. Malalaman niyo bukas kung makakabenta tayo. Sage, brother fan. Sige, tutulungan ka namin. At, brother San, sigurado tayong dito tayo. Tama, napakabihira ng halamang gamot na ito. Kaunti lang ang mga kilala. Ang Grand Hotel sa lungsod ay ang pinakamalaking hotel sa atin bayan. Kadalasan dito kumakain ang mga negosyante. Sila ay pamilyar sa maraming bagay. Baka mas malaki pa ang tsansa na makilala nila tayo. Sabi ni Tongtong, tawagin ko raw siya. Nagbebenta siya ng halamang gamot. Yung wild na tipip Shaihu. Napakarere nito. Para sa pagpapalakas ng katawan. Pampalakas ng yin at bato. Huwag palampasin, silipin mo agad. Lumaki na ba ang balahibo ng bata? Kayo pa ang nagbebenta ng halamang gamot. Alam nyo ba kung ano itsura ng halamang gamot? Kumuha lang kayo ng damo sa bundok. Tapos dito ninyo sinasabing halamang gamot. Mukhang baliw na kayo sa pera. Wala kayong alam kahit ano. Ito ay napakabihirang halamang gamot na tinatawag na tipihu. Hahaha, bihirang halamang gamot na bakal na takure. Pinatawa mo ako. Anong klaseng pangalan iyan? Hindi nyo pa nga kaya gumawa ng pangalan. Para akong nakikita kayong mga manluloko. Sige, aalis na kami. Huwag kayong makipag-usap sa kanila. Sayang lang ang oras. Pasensya na, Kuya Chuan. Hindi ko pa nga ngaalalang pangalan mo. Walang problema, hindi lang sila nakakaintindi sa akin. Naniniwala akong may kakilala talaga. And my love. Kuya San, hapon na ito. Mabebenta pa ba natin ito? Huwag kang mag-alala, siguradong mabebenta ito. Anong nangyayari? Wala ba talagang nakakakilala sa Dendrobium officinal dito sa buong Linjiang County? Boss, nakauwi ka na. Sino siya? Ang tago na boss ng Linjiang Grand Hotel ba? Di ba obvious naman yun? Siya ang pinakamayaman sa ating Lanjing, Sixu Chenglong. Pinakamayamang tao sa Lanjing, Sixu Chenglong.
Nabalitaan ko na siya sa dati. Kung hindi ako nagkakamali, may kinalaman siya sa negosyo ng gamot. Nagbebenta siya ng halamang gamot. Well, dendrobium. Nakakatulong sa pagpapanatili ng yin at kidney. Nagpapalakas at nagpapabuti ng katawan. Sobrang bihira nito. Ang batang ito. Baliw ba siya? May magandang palabas na tayo ngayon. Naglakas loob siyang manloko sa harap ng pinakamayaman. Karapat dapat siyang mamatay kahit papaano. Dendrobium officinal. Hoy hoy. Boss, pasensya na po. Aalisin ko na sila ngayon din, hoy. Hindi ba si Kuya Fang ay darating para mang-hold up? Hoy boss. Halika, tingnan mo ito. Magandang wild na Dendrobium officinal. Talagang bakal ang balat nito. At marami pa. Kuya, totoo bang galing sa gubat lahat to? Siyempre, kahapon ko palang hinukay sa lupa. Sariwa pa. Anong nangyayari? Ang ganda talaga ng mga halamang gamot na yon. Kuya, magkano mo balak ibenta to? Ginoong Tsu, eksperto kayo dito. Magbigay ka ng presyo. Kung ayos, ibebenta ko. Hahaha. Sige, tingin ko mga 1 kilo ito. Hindi ko rin hahayaan na malugi ka. Ganito na lang, 800, bibilhin ko lahat. Ano 800? Ganito lang ang dala kong pera. May 800 pa pala. Baka mga tauhan nila to na nagpapanggap. Nabaliw ka ba? Sino ang may kakayahang mag-imbita ng pinakamayamang tao bilang tagapagsalita? Bilangin mo, tama, 800 ito. Kung may natitira pa sa likod, ipadala mo na lang sa pahina sa business card. Grabe, yumaman silang dalawa. Ano itong bakal na takure? Napakamahal naman ito. Saan ba meron ito? Gusto ko ring makakuha. Tama na, hindi mo nga mabigkas ng tama ang pangalan. Ano ba yan? Tara na. Elan, Vanje. Ang galing mo talaga. Ito ay 800 yuan. Uy, kumita ka ng pera na katumbas ng kita ng iba sa loob ng 3 buwan. Salamat sa iyo at kay Xiao Tong sa pagtulong sa akin. Kung hindi, paano ko naman makakaya ito mag-isa? Vanje, anong sinasabi mo? Kung hindi dahil sa bagay na yon na nasa harap ko, akala ko ay bumagsak ito sa damo. Hindi ko talaga alam na pwede palang palitan ng pera. Mamaya makikilala mo rin naman. Kuya Fan, pag uwi natin, dapat mas marami tayong hukayin. Gamitin ang oras para gawing pera lahat yan. Isang araw, puro pagkain lang ang alam mo. Pagkalipas ng ilang araw, papatayin kita. Kakain ako ng baboy. Kung hindi dahil kay Lin Fan, paano ko magagawa to? Ay, putang ina. Ay. Hindi ba't si Lin Hai yan? Yo, wala si Brother Fan sa bahay. Bakit pati baboy hindi mo mapakain? Tumahimik ka, kung hindi dahil kay Lin Fan, hindi ko gagawin to. Ikaw ang dapat tumahimik. Kung hindi makalabas ng dumi, sisihin pa ang mundo. Wala nang talino. Pati baboy hindi mo mapakain. Kung ang baboy na iyan ay napunta sa bahay mo, tiyak na maghihirap yan. Ah! Wangteng, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Ito ay tungkol sa pamilya ko. Wala kang kinalaman dito. Hey, itigil mo na. Hindi ito basta-basta na usaping pamilya. Hindi naman kami magkamag-anak. Narinig mo ba? Ako, si Fanje, at ikaw, hindi tayo magkamag-anak. Ano bang ibig mong sabihin na nakikialam ako? Ang bagay kay Brother Fan ay bagay ko rin. Eh di ang galing mo. Alagaan mo siya. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magsasama. Nakakatawa, kailangan pa ba akong alagaan ni Brother Fan? Ay, ipapakita ko sa iyo isang bagay. Kilala mo ba ito? 500 piso. Ang kinikita ni Brother Fan sa isang araw ay sapat na para sa inyo ng 3 buwan. Kailangan pa ba kitang suportahan? Sa kolehiyo, sapat na ang kaunting pera. Hindi pwede yon. Paano siya nagkaroon ng ganitong dami ng pera? Ah, alam ko na. Siguradong ninakaw ninyo ito. Ninakaw, hahaha. Tanga, ang lupang iyon ay para sa mga halamang gamot. Kailangan pa ba ni Van na magnakaw? Hindi pwede yon. Kung may dapat sisihin, sisihin mo na lang ang iyong mga mata na walang halaga. Itinuring mong disyerto ang isang piraso ng kayamanan. At libre mo itong ibinigay kay Vanje. Ay, tama nga. Salamat kayong pamilya sa pangalan ni Vanje. Ay, wala na akong pakialam sa kanya, umalis na tayo. Pumunta ka na sa baboy. Hindi pwede.
Hindi dapat hayaan si Linfan na maging maayos. Anong ginagawa mo? Natatakot at nagugulat. Pinapunta kita para pakainin ang baboy. Bakit ang bilis mong nakabalik? Kuya, hindi mo naman siguro mapapatay ang baboy, di ba? Ay naku, ano ba sinasabi mo? Si Linfan iyon. Linfan. Alam ko na nagsisisi siya sa paghihiwalay ng pamilya. Ngayon na nagsisisi na siya, wala nang magagawa. Maliban na lang kung gusto niyang maging masipag na magtrabaho para kumita ng pera. Hindi, ako lang ang nakakakita kanina sa labas. Si Wang Teng at Linfan ay pabalik na mula sa labas, sila. Sila pa ang nagmamayabang na kumita na sila. Kumita na. Sabi pa ni Wang Teng, huwag muna nating gamitin yung bakanteng lupa doon. Marami silang nakuhang halamang gamot. Yung kinita nila ay galing sa pagbebenta ng halamang gamot. May halamang gamot sa bakanteng lupa na iyon. Ha, hindi pwedeng yun. Di ba't isang kalat lang naman yun? Kuya, mali ba ang nakita mo? Ay naku. Ilang daang piso yan eh. Paano naman ako magkakamali? Isang araw, may natira pang ilang daang piso. Nga, ano pa ba? Nanay, punta tayo sa bayan ngayon. Para tingnan kung totoo ba talaga. Punta tayo, doon natin malalaman. Barkada, alam mo ba kung magkano ang kinita natin ngayon? Nabenta lahat ang mga halamang gamot. Siyempre. At siyempre. 800 piso. Kumusta? Ang dami naman. Yuban, ang galing mo naman. Ano ba to? Marami pa akong paraan para kumita. Ang ganda. Bukas, huhukayin na natin lahat ng halamang gamot. Tapos ibenta mo na lang. Ganon, hindi mo na kailangang mag-alala sa matrikula sa kolehiyo. Para sa class president, maliit lang ang matrikula. Naghihintay pa rin ako na yumaman si Van. Di ba? Siyempre, sigurado yan si Van. Pero ngayong nalaman na ni Linhai ang katotohanan. Base sa pagkakakilala ko sa pamilya nila, tiyak na gagawa sila ng gulo. Kailangan nating magmadali. Kuyahan. Dinala ko ang bisikleta namin ngayon. Ayos, maaga tayo makakaalis at makakauwi ngayon. Sige, kayo na lang muna dalawa. Aayusin ko muna ang bahay. Salamat sa effort mo. Walang anuman. Huwag kayong magpa-cute pa. Sakay na tayo, umalis na. Tara na. Pumunta na akong kumita ng pera. Hindi ba si Van ito? Tama, magpaparada lang ako. Tara, pasok tayo. Talagang kumita sila sa pagbebenta ng halamang gamot. Galing sa lupa ng pamilya natin ang mga halamang gamot na ito. Si Linfan, ang salbahing ito, tinago sa atin. Siguradong gusto niyang siya lang ang makinabang sa pera. Ayos, puting mata kang asong ligaw. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Nanay. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Nanay, sandali lang. Ano pang hinihintay mo? Kung maghihintay pa tayo, maubos na ang mga halamang gamot nila. Nay, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Nanay, huwag kang magmadali. Pumunta tayo sa loob ng tindahan. Siguradong tutulungan sila ng may-ari ng tindahan. Baka nga. Baka pa tayong itaboy palabas, di ba? Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi ba siya kumuha ng mga halamang gamot mula doon? Mula sa lupain na yon. Kunin na lang natin ang lupain pabalik. Kung tayo ang mag-aani ng mga halamang gamot, mas malaki ang kita natin. Tama ka, kuya. Basta kunin natin ang lupain, ayos na yon. Ano bang ibig sabihin ng kumuha? Ayan ang sariling lupa natin. Tama ang sinabi ng kuya mo. Tayo kasi, kinuha lang natin ang bagay na pag-aari natin. Kumita ang leader ng grupo ng 1,000 piso ngayon. Mas malaki kaysa kahapon. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera para sa kolehiyo. Hindi ito pera ko lang. Dapat may bahagi ka rin at sikswetong. Hindi pwede. Hindi talaga pwede ito. Iyong pera mo yan. Paano namin kukunin? Kung wala kayo nikswetong na tumulong, hindi ko matatapos maghukay ng damo ng mag-isa. Kuya Wang, huwag mo nang sabihin pa. Magkapatid tayo. Dapat lang natulungan ka namin. Siyempre, hindi ko talaga matatanggap ang perang ito. Naniniwala akong ganoon din ang iniisip ng leader ng grupo. Kuya Zhang, ayusin mo na ang pera. Kuya Zhang, ayusin mo na ang pera. Bata pa ako. Marami pang pagkakataon para kumita. At saka, hindi ba't napagkasunduan na natin?
Naalalayan mo ako habang buhay. Huwag kang mag-isip na iwanan ako. Tunay na magkakaibigan. Itago mo muna ang perang ito para sa akin. Pangako, dadalhin kita sa tagumpay sa buhay. Kailangan talaga. Kuya San, tara na, umuwi na tayo. Huwag nating hayaang magtagal ang leader. Tara na. Later, bumalik na kami. Dali, kuya. Later. Pagod ka na siguro sa pag-uwi. Pumasok ka na sa loob at magpahinga muna. Hindi pagod. Ay naku, Hindi pagod ang leader. Salamat, sasabihin ko sa'yo. alam mo ba kung magkano ang kinita natin ngayon? Tingin ko, hindi ito mas mababa kaysa kahapon, di ba? Teka, tingnan mo. Ano, umabot ng 1,000. Ang dami. Astig, di ba? Ang galing-galing mo naman. Bakit naaalala ko na hindi naman mas heavy ngayon kaysa kahapon? Bakit mas mahal pa ito? Kasi nga, yung mga damo na dinala natin ngayon, mas maganda ang kalidad kaysa kahapon. Kaya mas mataas ang presyo natin. Ah, ganun pala yun. Kaya swak na swak itong pera para pang tuition para makapasok ka sa kolehiyo. Pero salamat din sa tulong nyo sa akin. Kung hindi, mag-isa lang ako, walang magagawa kahit gusto ko. Linfan, lumabas ka rito. Linfan, lumabas ka dito ngayon din. Linhay, bakit kumakabayo ang aso mo dito? Wangpeng, tumahimik ka. Anong pakialam mo dyan? Ibalik mo sa amin ang lupa na yon, Linfan. Ano ang sinabi mo? Ibalik ang lupa sa inyo. Tama, para nga sa lupa kami rito. Yung lupa na iyon ay sa pamilya namin talaga. Kailangan na naming ibalik iyon. Linfan, bakit hindi ko noon napansin na napaka makabago mo pala? Niloloko mo ako. Nang aabuso ka sa ganitong sitwasyon. Tama nga, pati si mama naloko mo. Tao ka pa ba? Nagsasalita kayo ng kalokohan. Yung lupa na iyon ay itinuring ninyong abandonadong lupa noon. Nung hati-hatiin ang lupa, ayaw niyo siyang tanggapin. Ngunit kusang loob niyang ibinahagi kay Linfan. Ngayon, bakit sinasabi nilang niloloko ni Linfan? Ngayon, nakasalalay lang kung may makuhang damo sa lupa. Pwede pang maibenta at gusto pang mabawi. Talagang mahusay ang plano niyo, ang galing mag-isip. Kung usapin ng walang hiya, sino ang makakatapat sa inyo? Huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Kahit sabihin mong araw-araw, kahit ano paman. Dapat pa rin ibalik ang lupa sa amin. Tama, ang lupang ito ay dapat ibigay sa amin. Kung hindi, wala kayong aasahan na magandang buhay. Nagsang-ayon tayo noon ng paghati-hatian. Ngayon, gusto niyong agawin ulit. Sino ba ang ganyan? Si Linfan dati, hindi man lang kumuha ng kahit 1 sentimo. Kahit ganito lang nakalat ang nakuha niya. Hindi ito ang usapin nyo. Ano ang kinalaman nyo rito? Ah, ito ay Yifan. Dapat ay ibigay mo sa amin ang lupa. Ire, anong mga panaginip ang ginagawa mo? Ayaw mo, di ba? Ah, kung ayaw mo, hindi ako aalis. Kung hindi ko ibigay, sino ang dapat kong kamuhian? Sino ang maaari kong kamuhian? Ipapakita ko sa lahat, kung paano ako tinrato ng puting asong ulo na ito. Hindi ba ito panlilin lang? Hindi pa ako nakakita ng ganitong ina. Hindi mo pa ba naintindihan? Hindi kanya tinitingnan bilang sariling anak. Sige, kung gusto nyo talaga ang lupa na ito, ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo. Hindi pwedeng ibigay ito, Linfan. Sinabi ni Linfan dati na sa amin ito. Ngayon, bakit ibibigay pa sa kanila? Ay, si Linfan kasi masyadong bata pa at pride niya. Ang usapin ng paghahati ng lupa ni Linfan ay nasaksihan ng lahat. Kaya ito ang lupa mo, huwag mo nang pansinin sila. Tumahimik ka. Kayo isa-isa. Ang dami niyong iniintindi. Umalis kayo, umalis. Siyempre pumayag na siya. Ano ba ang pakialam ninyo? Isa-isa kayong lahat. Ang pagkain ng pipino ay hindi dapat ikabahala. Linfan, kung napagkasunduan mo na sa amin. Yung lupa na iyon ay sa amin na. At ang mga bagay sa lupa na iyon ay sa amin na rin. Huwag muna magmadali. Hindi ko naman sinabi na ibibigay ko ng walang bayad. Anong ibig mong sabihin? Dati ay para sa akin ang lupa na ito. Ngayon kung gusto ninyong bawiin, kailangang bumili kayo. Magkano ang babayaran? 500. Anong 500? Yung lupang sira mo lang. Ako pa ang humihingi. Bakit hindi ka na lang nanakaw ng 500? Mas maganda pa yon, di ba? Ikaw ay nagkakasala. Kung ayaw ninyong kunin ang 500. Huwag na ninyong kunin ang lupang ito. Sandali, Nay.
Si Wang Tengfei kumita lang ng 800 sa isang araw. Mas marami pa nga kaysa sa 500. Babawiin natin ang lupa na iyan. Kikita rin tayo, di ba? Di ba? Kikita naman talaga. Kailangan pa ring ibaba ang presyo. Naintindihan mo, yung lupa na iyan. Pinakamataas na ibibigay ko ay 300. Kung kaya mo. Hindi ko sasabihin. Pwede pa rin namang magdala ng materyales, di ba? Sige na, sige na. Huwag na kayong tumingin pa. Umalis na tayo, umalis na tayo. Ang nakakainis talaga. Ganito ba talaga gagamitin ang lupa na ito? Kapatid na tagahanga, malaki ang lugi natin. Parang niloloko lang nila tayo ng walang bayad, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi sila makikinabang. Maghintay ka at makikita mo. Bakit mo nasabi yan, Qiangje? Naalala mo ba ang sinabi ko sa inyo kagabi? Alam ni Linhai ang tungkol sa mga halamang gamot. Siguradong darating siya para gumawa ng gulo. Kaya't inalis ko na ang mga halamang gamot, na mataas ang halaga at madaling maibenta. Kaya pala ngayon ay nagawang ibenta ng 1,000 yuan. Ganun pala iyon. Tama, at mataas ang pangangailangan ng halamang gamot na ito sa kapaligiran ng pagtubo. Napakataas ng requirement. Yung mga lugar na dati nang tumubo, halos hindi na muling tutubo. Kaya siguradong malulugi sila. Sabi ko nga, ako si Van, isang taong nakapasa bilang top score. Kahit silang tatlo kapag pinagsama. Hindi pa rin sigurado. Suportado ko si Lin Van. Ang dami ng halamang gamot. Lahat yan hinukay mula sa damuhan mo. Dapat pasalamatan ko ang mabuting kuya ko. Binili niya ang lupa sa amin sa halagang 300 yuan. Malaki ang kikitain natin dito. Gusto pang makipagtalo sa amin ang mga batang iyan. Ano ba ang gamit mo para makipagtalo sa amin? Anong tawa mo dyan? Naku, sobra naman to. Magkano kaya ang ibebenta nito? Grabe, hindi ito basta-basta. Ang galing talaga. Sige, inggit ka na lang. Ayos na. Huwag mo na siyang kausapin. Magsimula na tayong magbenta ng mga halamang gamot. Hey tanga, Sanje. Yenan, wala na tayong mga halamang gamot na mahuhukay. Kailangan na rin bang mag-isip ng ibang paraan para kumita? Kahit na sapat na ang tuition para sa kolehiyo. Pero kulang pa rin ang pondo para sa pang-araw-araw na gastos. Bakit ka nag-aalala? Maraming paraan para kumita. Nandito na lahat. Sabi ko na nga eh. Sigurado akong may ibang plano si Vanje. Lin Fan, kung may magandang ideya ka, sabi mo agad sa amin. Huwag kang matakot na istorbohin si Vanje. Hindi ako natatakot maistorbo. Hindi pa panahon, malalaman nyo rin mamaya. Hoy! Narating na, huminto na. Mama, magkano kaya ang halaga ng mga halamang gamot na ito? Yung puting mata, 100 ang mabenta niya sa isang araw. Yung sa atin, baka umabot pa ng 1,000. Baka umabot pa ng 10,000. Hahaha, ang dami naman noon. Nga, salamat kay Linfan, yung tanga. Kung malaman lang niya na kumita tayo ng ganito karami. Siguradong magagalit siya. Hehehe, ayusin mo na. Ay, hindi ba bawal mag-parking dito? Ay naku, hindi. Kami ay nagbebenta ng mga halamang gamot. Nagbebenta ng mga halamang gamot? Ay, ako ang manager dito. Nasaan ang mga halamang gamot niyo? Pakita ko muna. Nandito lahat yan. Puno ng halamang gamot ang buong truck na ito, tama ba? Tingnan mo nga. Kamusta ang manager? Kakaunti lang ito. Matagal naming pinaghirapan ang pagtulak ng tram. Hindi ba kayo baliw o may sakit ang ulo nyo? Binabastos nyo lang ako dito, ano? Anong ibig sabihin mo, manager? Para lang itong damo. Gusto nyo bang magwala sa pera? Damo. Ano? Hindi pwedeng mga damo lang yan. Sabi na ni Linfan, lahat ng yan ay mga halamang gamot. Paano magiging mga damo lang yan? Totoo, mga halamang gamot yan. Pero yung inyo ay hindi pa hinog. Walang gamot na halaga. Walang kwenta. Ilipat mo na ang sasakyan, bilis. Huwag nang makialam pa dyan, umalis na. Mga damo, puro damo lang to. Nawala na ang 10,000 ko. Ay naku, wag nang sabihin ang 1,000. Nabawasan pa ako ng 300. Yung hayop na si Linfan, sinungaling na yon, nanloloko sa amin. Babalikan natin siya. Bakit pa? Ano pa ang hahanapin? Makikilala pa ba niya tayo? Binili natin ang lupa sa harap ng buong baryo. Ngayon, talo na, sarili na lang ang aabutin, ay naku. Maghintay ka lang sa akin.
Hindi pa tapos ang usapan natin. Bilisan mo. Babalik si Kuya Wang. Bakit mo kami dinala sa bundok ng maaga? Nagpapalakas ba tayo? Siyempre hindi. Dinala ko kayo dito para maghanap ng kayamanan. Maghanap ng kayamanan, bro. Baka nga may kayamanan talaga dito sa bundok na ito. Nakita mo, maraming aloe vera dyan. Ito ang yaman. Yung mga sirang aloe vera na ito ay ordinaryong halamang gamot lang. Kahit dalhin natin lahat dito, hindi rin naman tayo makakabenta ng marami. Lin Fan. At nasa bundok pa tayo. Mahirap din i-push out. Huwag muna kayong magmadali. Kahit na ngayon ay hindi pa ito mahal. Pero kapag dumaan sa akin, magiging kayamanan ito. Unahin nating dalhin pabalik ang aloe vera. At iproseso pa. Gawing aloe vera gel. Ganito magiging isang bagong produkto. Oo, Kuya Fan. Ang ibig mong sabihin ay dalhin natin ito pabalik. At iproseso natin mismo. Lin Fan, kaya ba to? Maniwala ka sa akin. Madali lang gawin ang aloe vera gel. Kailangan lang ng mga kagamitan at materyales. Kaya kong gawin ito basta may meron ako. Hindi lang pang araw-araw na pangangalaga ang aloe vera gel. Pwede rin itong pamatay sa sugat at panggagamot. At hindi pa mahal. Tamang-tama para pasukin ang merkado at mapataas ang kilala. Kuya Fang, ito ba ang aloe vera gel na sinasabi mo? Malayo pa ito sa inaasahan natin. Susunod, kailangan salain muli ang ginawang aloe vera. Pagkatapos salain, idagdag ang distilled water. Simulan na natin. Sandali, magdagdag pa ng vitamin E at baking soda. Totoo bang gagana ito? Walang problema. Kumusta na ang natitirang bayad? Naging matagumpay, si Van ang matapang. Sabi ko na nga ba? Pero si Van, talaga bang ganoon kadali ang sinasabi mo? Alam ko naman ang tungkol sa pagpapahid para sa moisturize at pagpapaganda. Pero yung sinasabi mong pampawala ng pamamaga at pagpapagaling ng sugat, hindi ba gamot lang ang may ganong epekto? Epektibo ba? Subukan mo, malalaman mo. Kahapon nung umakyat tayo sa bundok, kinagat kami ng mga lamok. Sakto para subukan ang bisa ng aloe vera gel. Ay, parang talaga namang epektibo, hindi na Makati. Parang hindi na talaga Makati. Hindi talaga ito Makati. Ano, hindi kita niloko, di ba? Sobrang kahanga-hanga ng pagiging ordinaryo na ito. Talagang pareho ng epekto sa sinabi mo. Ayos ito, bro. Ibebenta natin ito sa Zingyuantang kapag dumating ang panahon. Siguradong makakabenta tayo ng marami. Hindi ito katulad ng mga halamang gamot na pwedeng ibenta sa kilo. Kahit 1 o 2 bote ng aloe vera gel, hindi naman ito mabenta ng marami. Ano ang gagawin natin? Mas malayo ang pananaw ni Director Wang, ha? Pwede na nating diretsuhin ang paggawa. Diretsuhin ang paggawa, kaya ang pinaka-urgent ay makakuha ng pabrika. Ganon kalaki. Tama, meron na tayong mga produkto. Kailangan talaga nating palakihin ang operasyon. Kailangan muna nating magbenta ng malaki para makuha ang merkado. May punto ka, Kuya Fang. Naalala ko, may isang abandonadong pabrika sa dulo ng nayon. Ayos na ayos iyon para sa atin. Talaga, pupunta ako at tatanungin. Ano, gusto mong magtayo ng pabrika? May hawak akong magandang tao. Walang katulad nito sa merkado ngayon. Kaya gusto kong magtayo ng linya ng produksyon upang mauna sa merkado. Basta't ang bahay ng mga basurang papel ay nakatiwangwang. Mas mabuti pang suportahan mo ako, Vanje. Siguradong magtatagumpay si Vanje. Hindi naman masama kung ibibigay ko sa'yo. Pero itong bahay ay para sa barangay kung gusto mong gamitin. Kailangan nating magdaos ng pulong ng buong barangay para pag-usapan ito. Ay naku, Tito Wu. Ano pa bang pag-uusapan natin dito? Isipin mo, kung si Lin Fan ay magtatayo ng pabrika sa ating barangay, maraming benepisyo ang makukuha natin. Hindi lang nito mapapalago ang ating baryo, kundi matutulungan din nitong maresolba ang problema sa trabaho ng lahat. Hindi na kailangang lumabas pa ng baryo para magtrabaho. Maraming benepisyo, di ba? Tama ka, kapitan ng baryo. At si Kuya Fan ay ang top score sa college entrance exam pa nga. Sabi mo, bakit pa siya lalabas ng lugar para magtrabaho? Mas welcome pa siya kahit saan pa man pumunta. Isipin mo nga, bakit niya pinili na dito sa ating baryo magtrabaho? Kuya Fan, hindi ba't ito rin ay
Para alagaan ang mga magulang at kababayan natin sa baryo. Di ba, Kapitan? Sa pagtayo ko ng pabrika sa baryo, talagang may ganitong layunin ako. Sa huli, kung magtatagumpay ito, isa ito sa mga kilalang pangalan ng baryo natin, na makakatulong sa mga taga-baryo na yumaman. Tama ang sinasabi mo dyan. Kung ganito nga, magsimula na tayong pasulungin ang yaman ng mga taga-baryo. Kuya Ifan, natatakot ka bang hindi ka nagising? Isang high school student pa lang, gusto mo nang mag-partner at maging boss. Ay, tingin ko hindi pa naman madilim sa labas. Bakit ka na nangangarap? Hay, bakit hindi pwedeng magtayo ng pabrika si Vanco? Si Vanco, kahit papaano, top score siya sa college entrance exam. Ikaw, ano ka ba? Anong karapatan mo para siraan si Vanco? Ay ako. Ikaw, anong ikaw? Ay, kayong mga ilan? Hintayin nyo na lang na maitaguyod ni Vanjay ang pabrika. Kung gusto nyong magtrabaho, hindi ko rin kayo papayagan. Baka magsisi kayo sa huli. Ay, puy. Sino ba ang gustong pumunta sa ganyang sirang pabrika? Ay, kapitan ng barangay. Dahil ang pabrika ay kolektibo. Hindi naman masama kung hindi siya papayagang gumamit nito. Hindi ba't gusto niyang magtayo ng pabrika? Kung ganun, magtataya ka pa ba sa kasunduan? Ano ang ibig sabihin ng basta-basta? Sabihin mo nga. Hindi ba't gusto mong magtayo ng pabrika para kumita sila? Kung hindi mo ito nagawa bago mag-summer, umalis ka sa aming na yon. Kailangan mo ring magbigay sa akin ng 100,000 peso sa isang transaksyon. 100,000, tumingin ka nga sa sarili mo. Teka, tingnan mo kung sulit ba akong ibenta sa halagang 100,000. Nagsasalita ba ako sa'yo? Hey, Lin Fan. Huwag mo siyang pansinin. Ginagawa lang niya yan, huwag kang mag-alala. Alam ko, okay. Sinasadya ko. Pero, dahil hindi nyo kayang tustusan ang nakaraang pustahan, kung gusto nyong makipagpustahan sa akin ulit, kailangan nyong magbigay ng ibang kapalit. Anong kapalit? Ganito, kung mananalo ako sa pagkakataong ito, hindi lang ako makakakuha ng karapatan sa paggamit ng pabrika. Kailangan mo ring harapin ang lahat ng tao sa barangay, tungkol sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Ay, ikaw. Ganito ang isip ng isang valedictorian. Sa tingin ko, hindi rin maganda. Sugal lang yan. Sino ang natatakot? Hinihintay ko pa ang pagtawa mo. Kuya Lobo, Bakit mo naman agad tinanggap iyon? sa tingin ko, sobrang delikado niyan. Hindi patas ang kasunduang ito. Para sa akin, wag na nating pansinin siya. Walang problema, huwag kayong mag-alala. May sarili akong plano. At saka, nag-aalala pa kayo na hindi ko kaya. Siyempre, naniniwala kami sa'yo. Pero sapat na kayo ang maniwala dito. Kahit libre mong magamit ito, Linfan, kailangan pa rin nating ayusin ang mga papeles. Salamat, punong barangay. Pero may isa pa akong hihilingin sa'yo. Sabi mo, pinapahirapan na kita. Kaya susuportahan kita ng buong puso. Nagawa na ang pabrika. Sunod ay ang pagkuha ng mga manggagawa. Sana matulungan mo akong ipaalam ito ng mas marami, punong barangay. Maliit na bagay lang to. Ako na bahala. Pero kung gusto nilang pumunta o hindi, nakasalalay na sa kanila. Utos ng boss. Mga kababayan, ako si Linfan. Nandito ako sa baryo na ito. Nagtayo ako ng isang pabrika. Kahit na nagsisimula pa lang ang pabrika na ito. Wala rin naman akong masyadong pera, Linfan lang. Pero maganda ang kalidad ng mga produkto ko. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta. Pero, ngayon, kailangan namin ng maraming manggagawa para mag-operate sa pabrika. Kaya nais ko kayong hilingan na tulungan ako. Siyempre, hindi rin ito tulong ng walang kapalit. Ibibigay ko sa inyo ang nararapat na sahod. Pero ang sahod na ito, kailangang hintay namin ang unang transaksyon ng pabrika. Bago ito maibigay, alam ko na malaking bagay ito. Tiyak na mag-aalala ang pamilya kung makukuha ba talaga ang perang ito sa huli. Pero pakiusap, maniwala kayo sa akin. Ako si Linfan, siguradong tutuparin ko ang aking salita. Hindi ako magsisinungaling. Sige, ganito ang sitwasyon. Kung gusto ninyong magtrabaho sa pabrika, maaari kayong magparehistro. Pero hindi pa naman yun na ibibigay ang pera, tapos nagre-recruit na kayo. Paano kung hindi makuha ang pera sa huli? Tama ba ang sabi ko? Nga, huwag nating hintayin na matapos na ang trabaho natin saka tayo hindi makakuha ng bayad. Hindi ako naniniwala na ganito si Linfan. Kahit ano pa man, siya pa rin ang top score. Magaling si Linfan. Palagi kong naniniwala na magtatagumpay siya. Kung ayaw niyo pumunta, pupunta ako. Ako na lang. Anong malaking gimmick yan? Akala mo siguro ikaw ang boss dito. Inay, mag-alala ka lang. Pumirma siya sa akin ng kasunduan sa pustahan. Kung hindi niya ito matatapos, kailangan niyang magbayad.
Parang hinahanap niya ang kanyang kapahamakan. Naghihintay ako sa araw ng kanyang pagkabangkarote. Dito ka. Ay naku, Sa tulong ng personal mong pagtuturo, mabilis natututo ang mga empleyado natin. Ngayon, ang produksyon ay halos matatag na. kailangan nating buksan ang mga channel ng benta ngayon. Is-promote ang pangalan. Ako na ang bahala sa mga benta. Kung gusto mong buksan ang merkado sa Linjiang County, hindi may iwasan ng isang tao. Iwanan mo ang numero mo, kontakin mo ako. Ano nga ulit ang pangalan? Si Cheng Long, hindi ba't siya yung artista? Kilala mo pa ang artista? Si Lin Fan at Su Cheng Long. Yun nga ang pangalan. Kapag inaantok ka, may taong magdadala ng unan. May kailangan ba si Ginoong Su sa akin? Yufan, ano ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo ako binigyan ng mga halamang gamot? Wala na ang mga halamang gamot. Pero may dala akong isang bagay dito. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Anong bagay? Isang pangunahing produkto. Gusto kong makipagtulungan sa inyo. Sama-sama tayong lumago. Yelal, hindi ito may paliwanag sa telepono. Nasaan ka ngayon? Pupunta ako sa'yo. Sige, bibigyan kita ng lokasyon. Uy, boss. Napansin ko na mukhang interesado ka kay Lin Fan. Kahit na bumili tayo ng mga damo sa kanya dati. Pero hindi naman ito. Isang malaking negosyo, wala namang espesyal dito, di ba? Haha, Manager Liu, mali ka dyan. Hindi mo pwedeng husgahan ang tao sa panlabas lang. Kahit na maliit pa ang negosyo niya ngayon. Sa pakikisalamuha ko sa kanya. Pakiramdam ko, hindi siya pangkaraniwan. May kakaibang pananaw at pagiging mature. At saka, sinuri ko pa ng maigi. Isa siyang top scorer sa college entrance exam. Sa paglipas ng panahon, siguradong lalaki pa ang potensyal niya. Samantalahin mo na ngayon para makilala. Ang mga ganitong tao ay puro benepisyo, walang masama. Nga. Huwag kang mag-alala, magaling akong humusga ng tao. Malaki ang magiging kinabukasan ni Lin Fan. Ginoong Su, Ginoong Su. Dumating na ako, Hindi ko naman naantala ang usapan nyo, di ba? Hahaha. Walang problema, kahit gaano kahalaga ang usapan, mas mahalaga kang makita. Umupo ka lang, huwag kang mag-atubili. Ginoong Lee, yanan. Sinabi mo dati sa telepono na gusto mong makipag-usap tungkol sa pagtutulungan. Hindi ko alam kung anong negosyo yon. Ginoong Su, ang produktong ito ay tinatawag na aloe vera cream. Ito ang negosyong gusto kong makipagtulungan sa'yo. Ano ang mga benepisyo ng aloe vera cream? Ang pangunahing sangkap nito ay aloe vera. Hindi lang ito nagpapahid ng moisture sa balat, kundi nakakatulong din ito sa pag-alis ng pamamaga at pagpatay ng bakterya. Pagalingin ang maliliit na sugat. Ano, sinasabi mong may dalawang benepisyo ito ng sabay? Tama, biro lang. Alam ito ng mga bata. Ang pag-moisturize at pagpapalambot ng balat ay galing sa mga skincare products. Ang pag-disinfect at pagpatay ng mikrobyo ay galing sa gamot. Paano magkakaroon ng dalawang benepisyo ng sabay? Boss, huwag kang magpapaniwala sa kanya. Siya ay isang estudyante pa lang sa high school. Kahit pa siya ang top sa college entrance exam, ang pagkakaalam ng ilang halamang gamot ay lampas na sa karamihan ng mga kapantay niya. Pero paano naman makakagawa ng ganitong produkto? Para sa akin, nandito lang siya para lokohin ka. Hindi ko alam kung narinig mo na ba ang kasabihang ito. Mahirap kumita ng pera na lampas sa iyong kaalaman. Hindi ibig sabihin na hindi mo kaya ay hindi kaya ng iba. Parang ako na top sa pagsusulit. Si Ginoong Su naman ang pinakamayaman. At ikaw ay wala sa anuman. Ikaw hahaha. Magandang sinabi. Kaya talagang siya ang bumili ng aloe vera gel. Siyempre, ang galing. Hindi nakakagulat na siya ang top student. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong araw sa nakaraang buhay. Su Cheng, ang negosyo ng Dragon ay sinalakay ng mga kakumpetensya. Dahil dito, siya ay tuluyang umalis sa industriya ng mga produktong pang-araw-araw. Ginoong Su, mukhang maganda ang takbo ng iyong industriya ng mga produktong pampaganda. Ngunit sa katotohanan, puno ito ng panganib. Malapit na tayong harapin ang isang hindi pa nakikita na krisis. At ang produktong ito ay makakatulong sa iyo upang malutas ang krisis na ito. Napakawalang katotohanan. Ang aming industriya ng mga produktong pampaganda ang pinakamalaki sa buong lungsod. Sino ang makakapagpabagsak sa amin? Ikaw ay isang estudyanteng nasa mataas na paaralan. Bakit ka naman nangungusap ng ganito nang walang basehan? Kahit na pinahahalagahan kita, Lin Fan. Kailangan ko pa ring magsabi ng ilang salita. 20 taon na akong nasa negosyo.
Ikaw lang ang nagtatapang turuan ako kung paano mamahala. Hindi ko sinabing nagtuturo. Konting payo lang ito mula sa aking kaalaman. Ang ibig mong sabihin, talaga bang haharap ako sa isang hindi pa nararanasang krisis? Hindi pwede, hindi pwede. Matapos ilabas ng may-ari ng tindahan ang bagong produkto, upang L-Market ang kanilang bagong produkto, sila ay abala sa paggawa ng mga sample. At pinapabagsak ang aming kumpanya ng produkto. Nagdulot ito ng seryosong kaguluhan sa merkado ng mga pampaganda. Ano bang kabalbalan ito? Lifan, ito ang sinasabi mong krisis. At itong aloe vera gel, talaga bang mayroon itong epekto na sinasabi mo? Talaga bang kaya nitong buhayin akong muli? Ginoong Su, huwag kayong mag-alala. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng ipasubok muna ito. CJ, ganda, agad kang maghanap ng tao para subukan. Tingnan natin kung epektibo ang tattoo ointment. Likay, sana hindi mo niloko si Ginoong Su. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Boss, kumusta ang epekto? Boss, ang epekto ng aloe vera cream na ito ay eksaktong tulad ng sinabi ni Ginoong Lin. Maganda. Ginoong Chenny, Ginoong Su. Ngayong ito, sigurado akong maniniwala ka na sa akin. Hindi kita niloko. Hahaha. Naman, kampante ako. Kung ganoon, pwede na nating pag-usapan ang modelo ng pagtutulungan. Lifan, malaki ang tulong mo sa akin ngayon. Hindi kita pababayaan. Ganito. Hindi muna isasama ang gastos. Hahatiin natin ng pantay ang kita sa aloe vera gel. Ano sa tingin mo? Siya ang may hawak ng mga sales channel. Porsyento 5-5 ay makatwiran din. At saka may dagdag pang kapasidad sa huli. Mas mapapababa pa ang gastos ko. Sa totoo lang, ako pa ang nakikinabang. Sige, Ginoong Su. Sinasabi mo na. Haha, sige na, okay na. Linfan, oh. Hindi, ngayon na. Dapat tawagin na siyang Ginoo Lin. Ginoong Lin. Masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Anong nangyayari dito? Inutusan ni Linfan si Tito na magtipon. Ay, hindi naman siguro hindi makabayad ang pabrika. Baka magsara na ang pabrika. Sana hindi, ilang araw na akong nagtatrabaho. Paano na kung hindi magbigay ng sahod? Kung hindi siya magbibigay ng sahod, palibutan natin siya. Hindi natin siya dapat palagpasin. Tama yan. Hindi talaga siya dapat makatakas. Tara, tara na. Tahimik muna mga kababayan. Ngayong araw, tinipon ko kayo. Para may sasabihin ako. Katatapos ko lang bumalik mula sa bayan. Naniniwala akong marami na ang nakakita. Tama, nakakuha na tayo ng order sa pabrika. Hindi na tayo kakulangan sa pera. Magsisimula na tayong umandar ng maayos. Palalawakin pa natin ang produksyon. Ipapakilala natin ang pabrika natin. Para kumalat ang ating mga produkto sa lahat ng dako. Ngayong araw, babayaran na natin lahat ng utang sa inyo noon. At bilang pagdiriwang ng unang order ng pabrika, bawat isa ay bibigyan ng 50 pesos na bonus. Bakit ang daming sweldo na ibinabayad ng sabay-sabay? May bonus pang ibinabayad. Talaga namang kahanga-hanga yan. Hindi lang sweldo, may bonus pa. Sa trabaho dito, kumikita at madali lang. Tama, sino ang hindi sasang-ayon? Malapit pa sa bahay. Mas malaki pa ang kita kaysa sa syudad. Talagang 50 pesos yan. Hindi, kailangan kong magtrabaho dito. Dito sa trabaho. Gustong magtrabaho sa pabrika. Dumating para magulat, siksutong, magparehistro dito. Sige, sige, pupunta na ako. Pupunta na ako. Ongtong, sitong, kayo na ang bahala dito, ha? CJ. Ang mga pangalan na nabanggit, pumunta dito para kunin ang pera, magpila ng maayos. Nanay, may malaking problema. Tara, bilisan mo. Saan ka pupunta? Si Linfan, hindi lang nagbigay ng sahod ang pabrika, kundi nagbigay pa ng bonus na 50 piso bawat buwan, ang dami. Ay, nanay, tingnan mo, nakuha na nila ang pera. Ano pang hinihintay mo? Dali, magparehistro tayo. Tara na, tara na. Ay, gusto rin naming magparehistro. Anong ginagawa mo? Kailangan niyong iparehistro kami.
Uy, anong ibig sabihin nyo kayong dalawa? Nagsusunod-sunod pa kayo, hindi nyo alam ang tamang proseso, una-una at huli-huli. Hindi nyo ba nakikita na may pila? Anong ingay niyan? Kahit na nakalusot lang kayo, bakit pa kayo nag-iingay dyan? Uy, anong ginagawa mo dyan, nakatungo ka lang? Magparehistro na kayo agad. Huwag na kayong mainis. Hindi nyo ba noon tiningnan si Lin Fan na mababa ang tingin? Bakit ka nandito ngayon para magtrabaho? Pumunta ako sa pabrika ng anak ko para magtrabaho. Ano ba ang koneksyon mo dyan? Huwag kang makialam dyan, Deki. Magpakita ka naman ng konting hiya. Nakipag-ugnayan na ako kay Van at wala na kaming koneksyon. Paano mo nasabi yun ng may kababaang loob? Tama nga. Nga nahiwalay na kayo sa isa't isa. Ngayon bumalik ka para kilalanin ang anak mo. Ay, ganito ba talaga? Kung gusto mong kilalanin, kilalanin mo. Kung ayaw mong kilalanin, huwag mo na. Lahat ng desisyon ay nasa inyo, tama ba? May ganitong pagkakataon ba araw-araw? At ikaw pa. Nakalimutan mo na ba kung ano ang sinabi mo sa akin noon? Hindi ba't si Tio ang nakakita? Nagtatrabaho ka ba? Bakit parang patay ka na ngayon o ano? Ikaw ano? Nagsabi ba ako ng mali? Natupad na ni Kuya Juan ang taya. Ngayon, ikaw naman. Ako? Ano ako? Ikaw na naman ba yan? Anong problema? Kuya Fat, dumating ka sa tamang oras. Gusto kitang pakiusapan ng isang bagay. Anong ginagawa mo dyan? Hurry up at mag-sorry ka na kay Kuya Disco. Kuya, ayoko mag-sorry. Pwede ba akong hindi mag-sorry? Anong sa tingin mo? Ay naku, Linday, si Xiaoxu ay anak mo. Gusto mong gawin ang bagay na ito ng sobrang tapang. Sa tingin ko, talagang hindi maganda ang memorya mo. Matagal na kitang pinutol ang ugnayan. At anak pa rin ba siya? Sinasabi mo pa rin yan. Sinasabi mo na kung magpapasensya ako at hihingi ng paumanhin ay tapos na. Sa paraan mong yan, mas malaki pa ang nagawa niyo noon kaysa sa akin. Narinig ko na kapag masyado kang gumawa ng masama, parurusahan ka ng langit. Hindi ka ba natatakot? Nga di ba, isang paumanhin lang naman. Tanggapin ang talo. Magmamadali na kayong mag-sorry. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Bakit ka nagmumura? Sino ang nag-udyok sa'yo na makipagpusta sa kanya? Anong silbi ng pagtawag mo sa akin ngayon? Inutusan kanyang humingi ng tawad. Mabilis, humingi ka na. Pasensya na. Sanjay, narinig mo ba? Sino ang nagsasalita? Bakit hindi ko marinig? Hindi ba kumain si Ling Xu? Mas malakas ang boses mo. Pasensya na, hahaha. Ang kasalanan ng langit ay maaaring patawarin. Ang sariling kasalanan ay hindi na pwedeng patawarin. Lahat ng ito ay ikaw ang may kasalanan, Ling Xu. Lin Fan, maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Anong ginagawa mo? Bumalik ka na, magbigay daan ka na. Xiaoxu, ano ba ang ibig mong sabihin? Ikaw, bumalik ka. Xiaoxu. Sino naman ang nagpabasto sa inyo? Sino pa ba naman? Si Lin Fan na iyan, ang malaswang lalaki. Hindi niya kami pinayagang pumasok ng pabrika ni Xiaoxu. Tapos pa nga. Hinayaan pa niyang magyuko si Xiaoxu at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Nilait niya si Xiaoxu. Kung alam ko lang na ganito siya. Dapat noon pa siya namatay sa labas. Ang taong si Lin Fan na ito, nangahas pang hamakin ako. Hindi ko siya palalampasin. Tama na yan. Si Lin Fan ngayon ay boss na. Ano pa ang silbi ng sinasabi mo? Hindi mo pa rin siya pinapalampas. Bakit hindi mo siya pinapalampas? Si Xiaoxu na yan. Hindi na siya magmamalaki ngayon. Kuya, nahanap mo na ba ang paraan para labanan siya? Alam niyo ba kung sino ang kasosyo ni Lin Fan? Ay, huwag ka nang magtago ng impormasyon. Sabihin mo na. Ang pinakamayamang tao sa ating bayan, si Xu Chenglong. Hala, si Chenglong, ang walang hiya, naging pinakamayaman na. Sabi ko na nga ba kung paano siya nagbukas ng pabrika. Pero sinabi mo na hindi siya magtatagal. May ganito na siyang koneksyon. Paano na tayo makakalaban sa kanya? Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Itong asong ito, talagang nakakaangat na yon. Yung aloe vera gel, ayos din yon. Pero kapag nailabas na ang bagay na ito, maka-offend ito ng isang malaking tao. At ang malaking taong iyon. Ay katunggali ni Xu Chenglong.
Ang kanyang kapartner ay ang pinakamayaman. Kaya niya bang makipagkumpetensya sa isang malaking tao? Kahit na si Xu Chenglong ay ang pinakamayaman. Hindi rin naman siya gaano kalayo sa malaking tao na iyon. Kung hindi, Paano siya magiging kalaban ni Xu Chenglong? At saka, alam niya na si Lin Fan ang tumulong kay Xu Chenglong na ibalik ang sitwasyon. Kaya't nagpa siyang labanan si Lin Fan. at alam din niya iyon. Noong araw, kasama ko si Lin Fan, parang magkapatid kami. Gagawin ko ang paraan para mapalaya si Li Fan. Suportahan ko ng buong puso ang lola ko. Anong hinihintay mo pa? Tara, simulan na natin. Tama, papabagsakin natin itong maliit na hayop na ito. Ay, huwag kang mag-alala. Kahit na ayaw ko rin kay Lin Fan. Pero yung utak niya, talagang matalino. Kung maaari siyang magamit tulad ng dati para sa atin. Para tulungan tayong kumita. Ayos lang iyon, di ba? Kaya't nagpa siya akong imbitahan siyang kumain sa bahay. Tingnan natin, kung maaari siyang makumbinsi. Hey, Xiao Hai. May ideya ka talaga. Sia Oksui, huwag kang magpakatanga. Tawagin mo na siya. Sige, aalis na ako ngayon. Mas marami pang susunod na mga order. Kailangan nating palawakin ang kapasidad. Panatilihing epektibo ang operasyon ng pabrika. Kawali, bakit ka na naman nandito? Wala kang pera, tapos magtatapos ka pa ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, dito hindi namin kayo tinatanggap. Mas mabuting magpasalamat ka na lang at sumuko. Habang hindi pa nagagalit si kuya, umalis ka na. Sa mga ganyang sira-sirang pabrikan nyo, hindi ako pupunta kahit na anyayahan mo. Ay, bakit ka pa nakatayo dyan? Siyempre, may dahilan ako kung bakit pumunta. Si Lin Fan, pinapunta ako ni nanay para kumain. Dapat mag-isip ka ng mabuti. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ay, hindi naman. Anong ibig mong sabihin dyan? Kuya Feng, mas sinasabi pa niya kung bibigyan o hindi ng pagkakataon. Kawili-wili. Biglang tinawag ka ni Kuya Feng na umuwi para kumain. O kaya para pumasok sa pabrika. O kaya may gagawin silang masama. Kahit ano paman, siguradong may masamang balak. Kuya Feng, huwag mo na siyang pansinin. Alam ko na may masamang balak sila. Gusto ko lang makita kung ano talaga ang plano nila. Ay, nandito na ang ating kuya na bumalik na nga. Si Lin Fan ay nag-imbita sa iyo para kumain. Ang nanay ay nagdala ng pagkain mula sa malaking restaurant. Lin Fan, huwag kang nakatayo. Halika, maupo ka na. Ito ang mga paborito mong pagkain. Halika, maupo ka. Ay, kumusta ka na? Mabait ba sa'yo ang nanay? Kung ako ang tatanungin, Lin Fan, kahit hindi tayo tunay na magkapatid, at least sabay tayong lumaki. Kaya kung may problema, pag-usapan na lang natin ng maayos. Sige na, huwag nang mag-usap ng mga walang kwenta. Hindi naman tayo ganoon ka-close. Wala rin akong oras para maglaro ng bahay-bahayan kasama kayo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad, huwag magpahuli. Ay, Lin Fan, tinawag ka namin ngayon para kumita ka. Huwag kang maging pasaway, ha? Dalhin mo ako para kumita. Hindi ba ako nakarinig ng tama? Kayo pa ang gustong magtrabaho sa pabrika ko. Paano naging ako ang dapat dalhin para kumita? Ay, iba-iba ang panahon. Li Fan, akala mo ba dahil konektado ka kay Xu Chenglong at may pabrika ka, ligtas ka na? Sa totoo lang, sa hindi mo namamalayan, nakasalungat ka na pala sa isang makapangyarihang tao at gusto kanyang alisin. Parang pinipisil ang isang langgam. Sa oras na yon, si Xu Zawen, Hindi ka na niya susundan. ay naku, dahil may kaunti ka pang halaga. Itong malaking tao, ipapaalam ko sa'yo. Basta't handa kang magpakumbaba. Hindi lang tayo magiging pamilya muli. Pwede ka pang kumita ng mas marami pang pera. Sabi mo, pumayag ka na. Ang nakikisabay sa uso ay matalino. Siguradong pumayag ka na. Ganito dapat. Kung hindi, Bakit hindi na lang tayo magkaibigan? Ibigay mo ang iyong pabrika. Kay Xiao Hai, tutulungan kanyang kumita ng malaki. maganda ang naiisip nyo. Sino ba ang kasama nyo, bakit pa? Agad-agad, gusto nyo akong paalisin sa pabrika. Mas malala pa kayo sa mga vampira. Kayo pa ang magpapayaman sa akin. Karapat-dapat ba kayo? Subukan mong magmura ulit. Linhay, ano man ang mga galaw mo, ipakita mo.
Naiintindihan ko ang pagsusulit. Ngayon, kaya ko rin. Wow, matandang bagay. Inaalok kita ng alak pero ayaw mo. Kainin mo ang parusang alak. Huwag kang maging bastos sa akin. Maliit na daga. Sobra na ang kapal ng mukha mo. Hindi sumusuko si Lin Fan. Ano ang gagawin natin? Siya, si Lin Fan. Kung kaya niya, bakit hindi tayo kaya? Anong paggawa ng pabrika? Xiao Hai, ang ibig mong sabihin ay magpalugi tayo. Tama nga. Kuya, kaya ba ni Lin Fan gumawa ng pabrika? Hindi lang may suporta ng pinakamayaman. May bago pa siyang produkto na ginagawa. Kahit may sumusuporta sa atin. Wala naman tayong produkto, di ba? Sino ang nagsabing wala tayong produkto? May produkto ba tayo? Noong nagbukas siya ng pabrika, isa siyang salot. Pinapasok ang mga tao sa kanyang pabrika para magnakaw ng teknolohiya. Ngayon, matagal na ang lumipas. Alam na niya ang lahat ng proseso. Kaya makakagawa na rin tayo ng aloe vera gel. Ate, matagal ko nang naisip ang araw na ito, ang galing. Siyempre. Kung hindi, paano naman pipiliin ako ng taong iyon? Ay, ang saya. Hindi ka talaga mabibigo, anak ko. Gusto kong makita ang maliit na hayop na ito na mabangkarote at magsara. Para sa susunod, matutulog na lang siya sa ilalim ng pader. Tama, tingnan mo kung ilang beses siyang matatalo. 3. Lin Fan, ayos ka lang ba? Sabi ni Wang Teng, nagpunta ka ng mag-isa para makita sina Lin Hai at iba pa. Huwag kang mag-alala. Ako isang matandang lalaki lang, ano ba ang magagawa nila sa akin? Ayos lang kung wala kang sakit. Pero bakit kanila inimbitahan kumain? Siguradong may masamang balak sila. Sila tatlo lang nagkasama. Hindi makaisip ng kahit ano. Lagi lang iniisip kung paano siraan si Vanje. Tatawagan ko muna. Malalaman mo rin mamaya. Balita ko kay Ginoong Kidito. Dati, may kalaban ako na gustong siraan ako. Mukhang nabiktima siya. Gusto niyang makabawi sa akin. Sige, hayaan mo siyang dumating. Noong nakaraan, hindi ako handa. Ngayon, gusto kong hindi na siya makabalik. Tungkol sa iba, huwag kang mag-alala. Ayos lang, ayusin ko yan. Magpakakalmado ka, may plano ako. Nais ko lang sanang makipag-usap sa'yo. Hahaha, ayos lang yan. Sinasabi ko sa inyo, yung pamilyang iyon ay parang mga palaka. Hindi naman sila nangangagat. Nakakainis sila. Paano nila nagagawa yon? Nakipagsabuatan pa sa mga tao sa labas para apihin kami. Sobrang walang hiya. Naku, Pang. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagugulat? Sinasabi mo na si Lihai ang babaeng iyon. Kung sakaling makahanap ng tao para magnakaw ng ating teknolohiya, At pagkatapos ay labanan tayo. ano ang dapat nating gawin? Ito ay iyong pinaghirapan ng husto. Na mahirap na naitayo na pabrika. Tama, hindi natatakot sa 1,000. Pero natatakot sa isang pagkakataon. Walang hiya ang pamilyang ito. Kaya nilang gawin ang kahit anong bagay. Kailangan nating magplano ng maaga. Huwag kang mag-alala, hindi nila matutunan. Ginoong Li, naghanda ka na ba para sa kanya? Tama, kahit manakaw siya. Hindi niya makukuha ang pinakamahusay na teknolohiya. Ay, bakit naman? Kuya Feng, nandyan ang aming pabrika ng pansit. Maraming mga taga-baryo ang nagtatrabaho dito. Yung paggawa ng pansit. Maraming tao ang nakakaalam. Ang kahoy na ito ay mukhang simple. Pero sa totoo lang, sa produktong ito, ang proporsyon at oras ng bawat sangkap na ginagamit ay iba-iba. Mahihirapan ang karamihan na maintindihan. Kahit matutunan pa nila lahat, hindi na matatakot. Mukhang simple ang paggawa. Pero pagdating sa gastos, ito ay karaniwang may flavor ng prutas. Lalo na't nauna na tayong nakapasok sa merkado. Alam ng lahat ang recipe ng Coke ni Jess. Pero walang makakatalo sa Coca-Cola. Hindi lang dahil sa proseso ng paggawa, kundi pati na rin sa pagtanggap ng merkado at sa kontrol ng gastos. Ang dami palang diskarte dito. Tama ka. Hindi ito matutunan ng iba, pero kailangan niyong matutunan ng mabuti. Ganito tayo sabay na lalago. May problema, Kapitan Lee Haishu. Papasok na rin siya sa pabrika. Malakas ang pagpapalaganap niya sa baryo. Bukas ng umaga sa plaza ng baryo magre-recruit sila. Ang galing mo, squad leader. Marami ang nagtatanong tungkol dito. Naku, Hindi siya nagpapatalo pagdating sa usapin ng dangal. huwag muna magmadali, bukas sabay tayong pupunta sa kanya. Ngayon ay opisyal nang itinatag ang aking pabrika. Magsisimula na kaming kumuha ng maraming manggagawa.
Malugod naming tinatanggap ang mga daga mula sa katabing pabrika na lilipat dito. Bibigyan ko kayo ng doble ng sahod. Para sa mga gustong mataas na sahod, magparehistro kayo dito sa akin. Tingnan nyo. Halika, 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 halika. Lahat ng dumadaan, tingnan nyo ito. Ang sahod namin dito ay mas mataas kaysa sa katabi. Ng double. Lahat ng gustong kumita, halika't magparehistro at tingnan. Dobleng sahod. Totoo ba? Sino ang nakakaalam? Pero hindi ganun kadali ang magpatakbo ng pabrika. Si Linfan ay talagang may kakayahan. Si Linhai, kaya ba niya? Ano naman kung totoo o hindi? Sino ang nagbibigay ng mas malaking pera? Saan tayo magtatrabaho? Ay, may punto ka dyan. Tara, tingnan natin, tara na. Ay, ikaw. Panginoon Feng, pupunta ako sa kanila para magpaliwanag. Ngayon, dapat talagang ayusin ko siya. Hindi ako Wang. Ay, huwag mo siyang pansinin. Kung gusto niyang magulo, hayaan mo na siya. Hindi tayo dapat makialam. Pero malaki ang epekto nito sa atin kung ganito sila kumilos. Huwag kang mag-alala, ang mga desisyon niya na padalos-dalos lang. Ay walang sistema. Ang pagiging padalos-dalos niya ay lalo lang magpapabilis ng kanyang pagkabigo. Kailangan lang nating pakalmahin ang mga empleyado sa sarili nating pabrika. Yung gustong umalis, hindi na mapipigilan. Yung mga mananatili. Maraming trabaho ang pabrika natin ngayon. Bigyan natin sila ng dagdag na bonus. Naiintindihan. Bro, ang galing talaga ng paraan mo. Ay, nung narinig nilang doble ang sweldo. Lahat sila pumunta dito para magtrabaho. Linfan, wala bang mga empleyadong umalis sa kanila dahil dito? Wala, okay na yun. Sino bang hindi gustong kumita ng mas marami? Tama, di ba? Ay, kakastart ko palang magpursige. Handa na ba siyang sumuko? Yung maliit na hayop na iyon ay swerte lang. Kapag talagang kailangan ang lakas dito, hindi siya makakaya. Tama ang sinabi ng nanay mo. Si Aoxie, ipaalam mo na. Pataasin ang kahusayan sa produksyon. Sa loob ng ilang araw, may isang online na eksibisyon. Bilang karagdagan sa malaking tao at Siksu Chenglong. Marami pang iba ang dadalo. Basta't ang produkto natin ay makakatalo sa iba sa eksibisyon. Tiyak na panalo na tayo, ayos lang. Pupunta na ako ngayon. Ay, hindi maganda. May problema sa produkto natin. Anong problema? Bakit hindi ka pa nagdadala ng daan? Anong problema? Boss, tiyak na may problema sa isa sa mga materyales. Ngayon, sobrang manipis ng produkto. Hindi talaga matapos ang trabaho. Hindi ba sinabi mo noon na natutunan mo na ito ng buo? Bakit ngayon ganito na ang nangyayari? Kung hindi ka naman mamamatay, para saan ka pa? Uy, bakit ka nakatunga nga? Dali, mag-isip ka ng solusyon. Siniyasat ko na lahat. Walang problema sa trabaho at mga empleyado natin. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Boss, ang bilis mo naman. Tara, lumayo ka na. Gawin mo na ayon sa sinabi ko, hindi pwedeng gel ang gin. Dalhin mo ang mga materyales dito. Doblehin mo ang dami. Hahaha, talaga namang boss ka. Pare, ang galing mo talaga. Hindi mo ba tinitingnan kung kaninong anak ito? Hahaha. Hindi ba ito ay tagumpay? Sa tingin ko, hindi ito tungkol sa resipe o ano paman. Pakiramdam ko ginawa ito ni Linfan. Para pigilan ang iba na mangopya. Kung hindi, bakit ganito? Bakit hindi ako nagtagumpay? Bakit hindi ka nagtagumpay? Ano naman kung nagtagumpay ka? Kahit hindi magsikap ang anak ko. Kaya rin gumawa ng mas magagandang produkto. Mas mahusay kaysa sa inutil na iyon. Gawin na lang ito ang produksyon. Sakto, ilang araw na lang dadalhin sa expo. Kapatid Han, narinig ko na may problema sa Linhai. Anong produkto ba ang hindi maayos ang forma? Walang sapat na kaalaman at teknolohiya. Kung nangopya lang ng formula para gumawa, syempre may problema. Tama nga naman. Pero ang gusto kong malaman ay, narinig ko na si Linhai mismo ang humarap para ayusin ang problema. Hindi siya marunong ng ganoong bagay. Hindi pwede, saan mo naman narinig ang chismis na yan? Curious ako pero totoo naman ang balita.
Alam ko nang mabuti si Linhai. Tipikal na mataas ang tingin sa sarili pero kulang sa kakayahan. Mahilig pa siyang magbigay ng maling utos. Hindi niya talaga kaya ayusin ang ganitong problema. Luma ka na, Huang. Kailangan mong gumawa ng paraan ngayon. Sa kabilang bahagi ng Shilinsi, kunin mo ang isang produkto at ipakita mo sa akin. Kuya San, gagamitin natin ang produkto nila. Hindi ba ang teknolohiya nila ay galing sa atin? Hindi ko ito maipaliwanag ng mabilis ngayon, okay ba? Hintayin niyo muna ako, mag-uusap tayo. Halika. Kuya Qiang, may problema ba dito? Malaki ang problema sa produktong ito niya. Hindi ito umabot sa pamantayan. Bagamat mayroong epekto sa pagdidisinfekta at pagpatay ng mikrobyo. Ngunit kung ikukumpara dito, Mas malaki ang mga side effect nito. Anong mga side effect ang sinasabi mo? maaari itong magdulot ng pamumula sa balat. At saka sa loob nito. Hindi ito pangpahid. Ano bang klaseng produktong pampaganda ito? Ito ay lason. Narinig ko na. Si Lihai pa nga ang nagdala nitong produkto sa expo. Gagamitin pa niya ito sa expo. Para siyang nagsusugal sa buhay niya. Ayos lang naman. Sino ba siyang pinapabayaan niya? Sige na, wag na nating pakialaman. Mas importante ang sariling produkto natin. Ginoong Wang, sundin mo itong reset. Paurguhin ang pabrika na makagawa ng bagong batch. Wei Fan, bakit wala kang bagong produkto? Malalaman mo rin mamaya. Lin Fan. Napakahalaga ng eksposisyon na ito para sa atin. Kung ang ating produkto ay makilala sa eksibisyon, muli tayong lalawak sa merkado. Ang aloe vera gel ay susunod na sisikat. Ibebenta ito sa lungsod, probinsya, at kahit sa buong bansa. Kung hindi, matagal tayong maipit sa maliit na bayan na ito. Kailangan nating maghanda para sa matagalang labanan. Ginoong Jin, huwag kang mag-alala. Hindi ako lumalaban kung hindi handa. Ngayon, ang tanging kalaban ng aloe vera gel ay ikaw lang. Sasabihin ko sa'yo, wala talaga akong. Hahaha, ayos. Kung ganoon ka kumpiyansa, kaya't kampante na rin ako. Pero may mga bagay pa akong asikasuhin sa araw ng eksibisyon. Hindi kita masasamahan. Halika, mag-toast tayo gamit ang tsaa sa halip na alak. Naway magtagumpay tayo. Naniniwala ang direktor na pagkatapos ng araw na ito, marami pang mas mahalagang bagay ang naghihintay sa atin. Tama, tayo. Siguradong magiging mas maganda ang lahat. Kailangan yan, tara na. Punta tayo sa workshop. Uy, hindi ba ito ang natalong tauhan ko, si Ping Fan? Kung nagkaroon ka ng rebis, Huwag kang manghutot dito at kagatin kami. anong klase ng pananalita yan? Ang tiyuhin mo pa ang matigas ang ulo dito. Hoy, ang mga manggagawa sa pabrika nyo ay halos nahakot na namin lahat. Kung ganito pa ang takbo, matatapos pa ba ang delivery? Malaya ang mga manggagawa kung saan sila pupunta. Tungkol naman sa delivery, mukhang tungkol ito sa akin. Walang kinalaman sa inyo. Hindi pwedeng magyabang ng walang kwenta. Kakastart lang ng expo. Hindi pa tiyak ang resulta. Sino ang panalo, sino ang talo? Ikaw pa, basura ang produkto mo, makikipagkumpetensya sa akin. Ang kuya ko, kaya niyang gumawa ng mas magaling. Nakagawa pa siya ng mas nakakamanghang produkto. Ano ang gamit niyo para makipagkumpetensya sa akin? Putang ina, anong kabalbalan niyang imbento mo? Talagang first time niya makakita ng gamit ng iba. Ang lakas ng loob mong magyabang. Bakit mo sinasabi na nanakaw kami? Ang anak ko. Mas matapang pa kaysa sa walang pusong maliit na hayop na ito. Kailangan pa ba niyang magnakaw? Exactly. Sino ang makakapagpatunay na hindi ka masama? Ito ang tawag ko na paghingi ng pahintulot. Bukod pa rito, pinahusay ko pa ito mula sa orihinal. Nakagawa ako ng mas maganda. Ipinapakita nito na mas mahusay ako kaysa kay Lin Fan. Nakakita na ako ng walang hiya. Pero ikaw ang pinakawalang hiya na nakita ko. Ano bang silbi ng mukha? Ngayon, ang sukatan natin ay lakas. General, tanggapin mo na ang realidad.
Ngayon, ang walang kwentang Linfan ay tuluyang mapapabagsak ko. Dahil ikaw ay bagong bayad. Bigyan kita ng pagkakataon na maging girlfriend ko. Noon tayo ay... Paano ka nakikisawsaw sa nanay mo, ha? Hey! Ay naku! May oras ka pang makipag-argue sa akin. Mas maganda pang suriin mo na lang ang produkto mo. Hindi kita tinatamaan ng sama ng loob. Sa tingin mo makakasabay ka pa sa akin sa recipe. Hahaha, mahirap ba ang recipe mo? Ang produktong na-improve ko ay mas magiging maganda ang resulta. Ay nako, tingnan ko lang. Ikaw lang ang naalala ko. Dahil hindi makagawa ang kuya mo ng ganitong produkto. Panalo na tayo ngayon. Yo, Yung tanga ang hangal nitong gago. Nilikha niya ang basura na may ganitong kalaking side effect. Akala pa niya ang galing niya, pwede ba? Huwag kang mag-alala. Kung totoong gagamitin niya ang ganong basura para baguhin ang pag-isip. Siya lang ang masasaktan sa huli. Ang yabang niya ngayon. Tama, sa ganitong mahalagang araw, ang tapang niyang gawin yan. Walang duda, siya ang naghahanap ng problema. Hintayin na lang natin ang palabas. Tama ka. Magsisimula na ang eksibisyon. Tara na, maglakad tayo. Ang laki ng eksibisyon ni Binje. Kapatid, yung nakaupo sa harap ay Ginoo. Parang nakita ko siya sa telebisyon. Tama, gawin natin ng maayos. Baka dumating ang istasyon ng telebisyon para mag-interview. Baka makapasok ka sa telebisyon. Totoo ba? Gusto ko rin makapasok sa telebisyon. Huwag kang mag-alala, tiyak na mangyayari yon. Kailangan kong maghanda ng maaga pagdating ng oras. Maligayang pagdating sa lahat ng dumalo sa eksibisyong ito. Maraming mga tagagawa mula sa mga kalapit na bayan at lungsod ang sumali. Dinala nila ang maraming produkto. Dalawa sa mga produktong pinakapinag-usapan ay mula sa mga kumpanyang Ninsenhe at Hishin. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang mga kinatawan mula sa dalawang kumpanyang ito. Una, si Ginoong Dandan, ang Pangulo ng Desenye. Palakpakan po natin siya. Mula kay Yi Laihai ng Haisheng. Palakpakan po natin siya. Ayon sa sabi, ang aloe vera gel na gawa ng dalawang kumpanyang ito ay parehong may kakayahang mag-hydrate at magpalambot ng balat. At may epekto rin sa pag-disinfect at pagpatay ng mikrobyo. Para mas malinaw na maipakita ang produkto. Pipili kami ng ilang mga bisita mula sa entablado para subukan ito. Palakpakan po natin sila. Kamakailan, kasabay ng pagtaas ng temperatura. Hindi maiiwasan na makagat ng lamok tuwing tag-init. Ngayon ay pumili kami ng 5 kalahok na nakagat ng lamok para subukan. Ngayon ay sabay-sabay nating tingnan kung ang mga produktong ginawa ng dalawang kumpanyang ito ay talagang epektibo. Unang ipapakita sa atin ay ang aloe vera cream na ginawa ng Ninsenje, pakiusap. May amoy itong sariwang bango. Mukhang napakapino rin ito. Susubukan ko muna. Kahapon gabi, ang dami kong na-insekto ng lamok. Ang kati-kati talaga. Pakiramdam ko ang lambot ng balat. Hindi man lang ito oily. Epektibo na. Talagang nakakawala ng kati at pamatay bakterya ang bagay na ito. Ayos, maganda itong produkto. Ang ganda ng epekto. Tingnan nyo ang mga mukhang hindi pa nakakita ng mundo. Ang upgraded na aloe vera ointment namin sa pabrika. Hindi ko alam kung gaano ito kagaling kumpara sa basura na ito. Nurse, hurry up at ipakita ang produkto ko. Matapos subukan. Ang aloe vera ointment na ginawa ni Lei Sheng, talagang epektibo. At ang boss ni Lei Sheng ay hindi na makapaghintay. Ano ang susunod? Linhai, sigurado ka bang gusto mong kumain mag-isa? Nakita ko na ang sinasabi mong bagong produkto. Mali ang mga sangkap ng produkto, at hindi ito nasubukan.
Alam mo ba na sila ay napaka-mapagbigay? Kaya mo bang panagutan ang anumang mangyari? Ano ang hindi nasubukan? Huwag kang magbuhat ng kung ano-ano dito. Sino ang nagsabing hindi nasubukan ang produkto ko? Kailangan ko bang ipakita ito sa inyo? Tama, nakikita kong naiinggit ka. Natatakot kang mas maganda ang epekto ng produkto namin. Ninakaw namin ang inyong pansin. Hindi ninyo kami pinapayagang subukan. Pinaalalahanan ko kayo. Iniisip nyo ba akong parang asno lang? Iyan katawa-tawa. Kami ang tumatawa sa kanya. Tinutukso ako. Payo ko, mas pag-isipan mo muna ang sarili mo. Malapit na tayong matalo. Nagsara na ang pabrika. Saan ka pupunta para magpalimos? Nakakainis talaga. Ayaw ko sa mga lalaki. Sumpeng tiyan. Mas mabuti pang huwag na lang natin siya pansinin. Ayos lang, natural lang. Kayo na lang ang mag-isip. Ikaw. Ipakita mo na, host. Hindi mo ba narinig? Dali, ipakita mo na. Hindi ko ito ginawa. Kung sinabi na ni Chen na yon. Sige, simulan na natin. Sige, simulan na ang pagpapakita. Ang aloe vera gel ng Haishen. Malinaw at maliwanag. Pinong tekstura. Kitang-kita na maganda ito. Maganda pa, mas amoy pa nga. Mas amoy pa kaysa sa nakaraan. Mukhang talagang ang upgraded ang aloe vera gel na ito. Mas epektibo pa kaysa sa dati. Ang galing talaga. Pagkatapos lang nitong ilagay, hindi na ito makati. Mas mabilis pa ang epekto kaysa sa una. Ay. Haha, mali, hehe. Maraming salamat pa rin sa suporta ni Gino Chen. Haha, ignan. Sa pagkakataong ito, malamang magdusa kayo ng kabiguan. Haha, sa Rizzo, walang huling sandali. Sino ang mauuna? Ako'y naniniwala kay Lifan. Sigurado siyang magpapakita ng matibay na paninindigan. Lifan. Ito ang kaibahan sa pagitan natin. Ano ba? Sino ang nagsabi na subukan mo ako? Hindi ko alam, Yelue. Ano bang nangyari sa inyo? Huwag mo akong takutin. Anong nangyayari? Bigla na lang naging maayos. Bakit bigla na lang nagka-problema? Grabe, paano nangyari to? Anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang naging ganito. Wala naman akong ginawa. Ang kati ng kamay ko ang kati-kati. Ako rin, may problema ang produktong nasa stage. Ano ba talaga ang nangyayari kay Linhai? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam na may problema ang produkto mo. At gusto mo pang iwasan ang responsibilidad. Ginoo Zhu. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Kawawa naman, hindi pa malinaw ang lahat. Sino ang makakapagpatunay na ang aming produktong pangdagat ang naging sanhi nito? Tama, ibig sabihin may problema sila sa katawan. Ano ba itong pangangalaga sa balat na ito? Ito ay halatang lason. Mukhang gusto mo kaming patayin, gago ka. Dahil sa produkto ninyo nangyari ito sa akin. Ngayon ay gusto mo pang iwasan ang responsibilidad. Maniwala ka o hindi, papatayin kita ngayon. Huwag mong basta-basta sabihin ang mga bagay na iyon. Hindi pwedeng basta-basta magsalita. Si Chen Yuansu ba ay tinitingnan akong bulag? Hindi pwedeng magbigay agad ng konklusyon sa ganitong sitwasyon, Ginoo ng lalawigan. At saka, hindi ba dapat mag-isip agad ng solusyon? Hindi na ako makatiis. Ang pinakamahalaga ngayon ay maghanap ng paraan para iligtas ang tao. Linhai, hindi ka ba tatawag ng 120? Sige na, sige tatawag na ako. Hindi na kailangan, alam ko na may problema ang produktong ito. Kaya naghanda na ako ng maaga. O ipapaalam ko na lang sa'yo. Tingnan mo, may epekto na. Ang galing talaga. Buti na lang nandito si Lin Fan.
Kung wala siya, siguradong may malaking problema ngayon. Tama, si Lin Fan ang tunay na huwaran ng mga negosyante. Mukhang hindi talaga kita napagkamalan, Linfan. Salamat, Ginoong Lin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kaya magtiyaga. Mula ngayon, ipagkatiwala mo sa akin ang iyong mga produkto. Tinitiyak kong matutulungan kitang buksan ang merkado. Tama. Halos akala ko dito na matatapos ang buhay ko. Ginoong Lin, magpapakumbaba ako sa iyo. Hindi mo kailangang maging ganoon ka formal. Ginawa ko lang ito para sa anumang posibleng mangyari. Hindi ko inasahan na makakatagpo talaga kita. Binata, talagang kahanga-hanga ka. Haha, nga. Linfan, ano ba talaga yung dinispense mo kanina? Yun ay bagong produktong ginawa ko. Epektibong spray na pampigil ng bakterya at pangalis ng kati. Talagang epektibo. Pagkatapos mong spray, hindi na ako kati. Kanina gusto ko nang putulin ang kamay ko. Ako rin. Halos akala ko mawawala na ang kamay ko. Fanje, ito ba yung pinagawa mo sa akin noong nakaraan? Aba, matagal mo na palang inihanda ito. Kaya pala pinagawa mo ito kay Wang Ting ng espesyal. At palagi mo pa itong dala-dala sa tabi mo. Para handa ka sa mga biglaang pangyayari ngayon. Tama ka, Lifan. Ano ba talaga ang epekto ng produktong ito? Mabilis nitong pinapawala ang pangangati. Pinapawi rin ang pamumula at allergy sa balat. Dahil ito ay spray, mas mabilis itong nasisipsip ng balat. Ito rin ang ikalawang produkto na ipinakita ko sa inyo ngayon. Ang galing, hindi katakataka na ikaw ang top scorer sa aming lalawigan. Talagang maganda itong bagay na ito. Ito ang tunay na magandang produkto. Mahal. Matagal na kitang binalaan. Malaki ang side effects ng produkto mo. Ginamit mo ito nang hindi mo na nasubukan. Kapag may nangyari, hindi mo talaga kaya. Ano pang sasabihin mo ngayon? Hindi mo ako pwedeng sisihin. Hindi mo ako pwedeng sisihin. Siya iyon. Siya ba ang dumating sa paaralan? Siguradong siya ang nag-utos ng pandaraya. Kaya dapat siya ang sisihin ninyo. Wow, okay. Alam ko na. Siya talaga iyon. Siya ang nahulaan na pupunta ako para magnakaw ng recipe. Kaya gumawa siya ng sabuatan sa Holy Salar para mapagawa akong mga depektibong produkto. Kung may sisihin kayo, siya ang sisihin ninyo. Tama ang sinabi ng anak ko, hindi ba? Ang unang recipe ay kay Lin Fan. Kung may problema kayo, siya ang dapat lapitan. Huwag kayong magkalat ng kalokohan dito. Kayo ang palihim na nagpadala ng tao sa aming pabrika para magnakaw ng teknolohiya. Hindi ka naman pinahirapan ni Wang Jie, kaya Sige na, asawa. Ngayon, may problema na. natuto ng magbaligtad ng sitwasyon. May hiya ba o wala? Ano bang ibig sabihin ng pabaligtad na pintuan? Kaya pangang mahulaan ang sitwasyon ngayon. Nakaabot na sa ating recipe ng suka. Hindi naman siguro. Ay naku, akala mo ba mawawala ang responsibilidad mo sa paninira kay Lin Fan? Sino ba sa inyong pabrika ang hindi nakakaalam na ang formula ng nakalalasong produktong ito ay binago ni Lin Hai? Wala kaming kahit anong kinalaman dito. At ang pabrika na ito ay sa inyo. Kung wala ang pahintulot ninyo, sino ba ang maglakas loob gumawa ng nakalalasong produktong ito? At sino rin ang maglakas loob na dalhin ito sa eksibisyon? Nangyari na ang lahat ng ito. Para sa kaligtasan ay okay lang. Kahit naharapin pa ang alkalde at ang mga hurado. Parang tanga ba kami sa tingin mo? Tama ka dyan. Pagsasamantala sa mga bawal na produkto sa eksperimento. Sige, Cloud, pigilan mo na siya. Ipataw ang batas. Huwag niyo akong arestuhin, pakiusap. Kuya, sana'y makinig ka sa akin. Kuya, ikaw ang kuya ko. Ikaw ang kuya ko. Tulungan mo akong makausap ang alkalde. Pakiusap, sana'y tulungan mo ako. Kuya, hindi ako ang dapat magpatawad sa'yo. Sila ang mga mamimili. Sila ang mga gumagamit ng produkto mo. Naniniwala akong mas alam ng alkalde kaysa sa'yo. Kuya. Pakiusap, kuya. Kuya. Apo. Tio. Ay, Tio. Bata, hi. Kung hindi dahil sa'yo na pinagsabihan siya tungkol kay Lin Fan, hindi siya magnanakaw ng mga pampaganda. Paano siya makakagawa ng mga produktong may lason? Pakiusap, tulungan mo siya.
Ang sinabi mo, Wala akong problema kahit kumain ako ng marami. bakit ko lalabanan si Ginoong Lin? Kailangan ko pa siyang makatrabaho. Hahaha. Tigil! Ikaw ang sumuporta sa amin para gawin ito. Ngayon, nahuli ang kapatid ko. At kahit gusto namin lumabas, hindi kami pinapayagan. Anong ibig mong sabihin na sinuportahan kita? May ebidensya ba? May video o audio ba? Kung wala, mag-ingat ka, kakasuhan kita ng paninirang puri. Chen Yanshu, hayop ka. Sira ulong ka. Hindi kita palalampasin. Chen. Yanshu, Chen Yanshu. Ang produkto na nanalo ng unang pwesto sa kasalukuyang eksibisyon. Ito ay aloe gel na gawa ng baseline. Binabati kita. Ayos yan. Kuya, ngayon tuluyan ng sumikat ang pangalan ng aloe gel. Naniniwala akong sa loob ng ilang araw, maraming order ang darating. Kailangan nating magmadali para mapabilis ang produksyon. Huwag kang mag-alala, nakausap ko na si Ginoong Su. Mag-invest siya at magiging kasosyo. At magrerenta tayo ng mas malaking pabrika sa bayan. Harapin ang mga susunod na hamon. Nalaman ko na matagal mo ng planado ito. Sino ang aking kapatid na tagahanga? Ako ay may kakayahang makaramdam ng hinaharap. Pumasok ng walang pahintulot ang mga boss. Hindi ko mapipigilan. Walang problema, umalis ka na muna. Isara mo ang pinto. Bakit kayo nandito? Si Xiao Fan ay si Mama. Pasensya na, ikaw. Nay, Tumahimik ka na. Ngayon mo lang nalaman na pasensya na. Bakit hindi mo ginawa agad? Xiao Fan, pumunta kami ni Xiao Oxu sa kulungan. Xiao Hai, si Xiao Hai ay nasa kustodya pa rin. Kahit wala pang pinal na hatol. Pero sa maikling panahon na nandito siya, nabawasan na siya ng higit sa 10 libra. Sobrang kawawa naman. Wala akong pakialam kay Linhai. Ayaw ko ring malaman. Kung ang dahilan ng pagpunta nyo dito ay para sabihin ito sa akin, maaari na kayong umalis ngayon. Hey Fan, paano ka makipag-usap sa nanay mo? Paano ba ako makipag-usap? Wala kang pakialam dyan. May utang ba ako sa inyo? Xiao Fan, tinanong ko na si Xiao Oxu nang pumunta kami sa kulungan. Ang mga produktong ginawa ni Xiao Hai ay hindi pa naibebenta ng malawakan, kaya hindi pa ito nagdulot ng seryosong mga epekto. Ngayon, ang pinakamahalagang responsibilidad ay nagnakaw siya ng inyong formula at nilabag ang inyong mga karapatan. Sabi ng pulis, basta't handa kang lumabas ng kulungan, maaaring makalaya si Xiao Hai sa pamamagitan ng isang waiver. Kaya't inaasahan ng nanay na tinatanggihan ko ito. Paano mo magagawa yan? Bakit hindi ko pwedeng gawin yan? Bawat tao na gumagawa ng mali ay dapat managot sa sarili nilang ginawa. Si Linhai na gumawa ng mali, hindi ba siya kailangang managot? Tama ka. Alam niyo na nahuli si Linhai, pero pumunta pa kayo dito at humingi ng ganitong labis na hiling. Bakit hindi niyo naisip kung paano namin nilapitan si Xiao Fan noong una? Xiao Fan, pakiusap, wag na po kayo. Nanay, tumahimik ka na. Hindi mo man lang nararamdaman na nagsisisi ka sa kanya. Ang gusto mo lang ay gamitin si kuya para mailigtas si Linhai. Ikaw ang dapat tumahimik. Ano ba ang kinalaman ng pamilya namin sa usapan na ito? At ikaw, si Li Fan. Kahit nanay ay nananawagan na sa'yo, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Wala ka bang konsensya? Wala pa ba siyang konsensya? Ano pang operasyon ang konsensya? Kakakasal pa lang si Xiao Hai. Kailangan pa niyang bumili ng kotse at bahay. Ano ang magagawa ng perang iyon? Para sa kotse at bahay, ito ang perang pangligtas ko. Nanay, paano mo maibibigay iyon kay Xiao Hai para sa kotse at bahay? Nanay, ayokong mamatay. Nanay, unahin mo muna akong pagalingin. Makipakiusap ka sa akin. Sasabihin ko ang totoo. Wala kaming planong gamutin ka talaga. Ito ay pera ng pamilya ko. Wala kang kinalaman dito. Lin Fan, may itinatago akong sikreto sa'yo. Ikaw ay naipulot lang ng nanay ko. Kayo pa ba ang karapat-dapat? Ang konsensya ko ay para lang sa mga taong mahal ako.
Si Linhai ay karapat-dapat sa kanyang parusa. Pakialis ang mga tao, paalisin niyo sila sa akin. Xiao Fan. Pakiusap, pakawalan niyo si Xiao Hai, Xiao Fan. Nakapili na ba kayo ng address ng bagong pabrika ni Ginoksu? Nakapili na, ako mismo ang pumili ng pabrika. Siguradong magugustuhan mo. Basta si Ginoksu masaya, ayos na ako. Malapit na akong mag-umpisa ng klase. Kaya wala na akong masyadong oras para mamahala sa pabrika dito. Kaya kailangan mong magpuyat at mag-alala ng husto. Huwag kang mag-alala, kahit ano paman, isa rin akong shareholder. Ito rin ang aking negosyo. Siyempre, alagaan ko ito ng mabuti. Patok na patok ang ating produkto ngayon. Dapat nating samantalahin ang kasikatan na ito. Mabilis nating buksan ang mga sales channel. Ito ang pinakamahalaga ngayon. Opo, Ginoong Xu. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May mali ba sa sinabi ko kanina? Walang problema, talagang walang problema. Medyo may mga damdamin lang ako. Nang una kitang makilala, naramdaman ko na mas matanda ka kaysa sa mga kapwa mo. Nang malaman kong ikaw ang top score sa college entrance exam, naisip ko na, hindi ka pangkaraniwan. Ang hindi ko lang inasahan ay, sa loob lamang ng isang summer break, naging isang sikat na negosyante ka sa Lianjiang County. Hindi pa yan ang tunay na laban natin. Ginoksu, ang pangunahing laban natin ay hindi sa maliit na bayan na ito. Kapag nabuksan na ang merkado, ipapakalat natin ang produkto sa lungsod, lalawigan, at pati na sa buong bansa. Yan ang tunay na direksyon ng ating kinabukasan. Magaling, Linfan. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Kaya handa akong ialay ang buhay ko para sa'yo. Gawin. Linfan, malapit na tayong mag-aral. Nga, ang bilis ng panahon. Pupunta tayo sa kolehiyo. Si Wang Teng, anong gagawin? Balak kong isama siya. Para doon, palawakin ang merkado. Mag-practice. Sa hinaharap, ibibigay ko sa kanya ang mas maraming negosyo ng kumpanya. Sama-sama nating palakihin at patatagin ang negosyong ito. Ikaw na ang magdesisyon. Kuya Fa, Kuya Fa, tingnan mo. Ang daming isda. Bilis, lumangoy ka at hulihin mo. Masarap ang hapunan natin ngayong gabi. hulihin mo na, marami ka pang kunin. Hoy, Linfan. Hindi ka ba mahilig manghuli ng isda? Bakit hindi ka sumama? Dahil may isang sirena na ako sa tabi ko. Hindi ko siya pwedeng palampasin. Matalas ang dila. Sige, ipikit mo ang mga mata mo. At lumingon ka muna. Ngayon, gusto mo pa ba ang regalo ko? Gusto ko, pero mahal yata ito, di ba? Hindi mahal, kahit gaano pa yan, kaya mo pang pantayan. Tingnan mo dyan. Sagot na. Gusto kita. Gusto rin kita.